Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. Oh. Wow, Queen of Wands, guys. Upright pa yan, Very passionate na kasi color, orange color ng sacral chakra. Full of desire, maybe to achieve something or to have something, to be with someone, or kung ano man yung goal mo pati. And you're fiery, you're positive, charismatic, energetic, active, and alam niyo yung you believe in yourself, yung may tiwala ka sa sarili mo, na kaya mong gawin, kaya mong abutin yung mga pangarap mo, kaya mong gampanan yung mga obligasyon mo, ganun ba? You are flexible kasi may cut dito, ayan. And you have a stamina. And strength also. You are attractive with the Queen of Wands energy. Optimistic about your goals, about your hopes in life, about your dreams in life, about your purpose, your destiny, mga ganyan, your mission, ganun. Ito, wala akong tinanong dito. Upright ba tong 9 of Swords? Kasi nabangga yan siya. In reverse daw to. Ano ba to? Energy mo din ba yan? Ikaw din yan. Energy mo din yan. Ay. Clarified by 3 of Pentacles. 9 of Swords in reverse and 8 of Swords in reverse. You are free. Malaya ka na. Hindi ka na nare-restrict, hindi ka na nakokontrol, hindi na napapaklawded yung isipan mo, hindi na nila namamanipula yung isip mo na parang hanggang dyan ka lang, hanggang kung ano lang yung gusto nilang kaya mong abutin na maabot mo, ganun, hanggang kung ano lang yung limit na ilagay nila sa iyo ba, na kunwari ay gusto nilang maghirap ka lang, mahirap ka lang, hanggang dyan ka lang na hindi ka aasenso, yung ganun. Nakaano ka na doon, nakalaya ka na from the restrictions, from the controls of the enemies or of others, of any people na controlling, no? Kadalasan mga narcissistic, psychopath, mga alam niyo hindi nila alam yung actually alam naman nila yung tama sa mali. Yung hindi sila, alam niyo wala silang sense of right and wrong. Yun ang tamang term dyan. Wala silang sense of right and wrong. Mga, ano yan sila, mga dominante, superior na mga tao. Kaya gusto nilang mangontrol, no? Sa'yo na hanggang ganyan lang ang pwede mo abot. Di ba? Pagka mabuting tao, pagka nasa side ng light, tutulungan pa nga nila yung kapwa nila para kunwari ko lang pagkain, no? Para makakain, no? Kunwari kahit bata, no? Ganun. Kaso lang, minsan nakaka-disappoint kasi bibigyan mo ng pagkain, no? Pag wala silang makain, tapos kasamaan pa, kaivilan pa pala. Yung inggit nila ang pinapairal nila. Masama pa, evil pa yung igaganti nila sa'yo. Kahit wala na sanang yung maging thankful na lang sila at marunong sila mag-appreciate na may naawa sa kanila, na may nagbibigay sa kanila ng tulong, no? Pero, alam mo yung umaabuso na, yung tulungan mo na, alam mo yung pag, ang tingin nila yung close ka na sa kanila, close na sila sa'yo, dahil tinulungan mo. Ay, Diyos mio, guys. Para ba may karapatan na silang kontrolin yung buhay mo? Ganun. May karapatan na silang i-restrict ka na alam mo yung pinapairal na yung kasakiman nila, yung kainggit nila. May mga ganyang tao. Sa kabila ng magandang pinapakita mo sa kanila, binibigyan mo pa, ay iba, may mga ganyang tao. So, ayan. And also, 9 of Swords. Yung parang tinuturing mo na nga lang pamilya dahil kumbaga tinutulungan mo na din, no, kahit papano, kahit kunti lang.
Tapos sila pala kaya gusto pang makipag-compete sa'yo. Diyos mio, may mga ganyang evil. Kung na-experience niya na, ibang ahas pa eh. Aahasin ka pa eh. Parang gano'n. Ay, ganyan. oh. Nine of Swords. In reverse. Hindi ka na nag-overthink. Hindi ka na namumroblema or hindi ka na mamumroblema. Ganyan yung energy mo o hindi ka na namumroblema. Naka-recover ka na sa pag-overthink, sa stress, anxiety, sa negative thoughts, pag-iisip ng mga negative or yung pagiging, alam mo yung inaatake yung isip nyo ng mga kaaway like yung bubulungan nila yung picture mo or palipad hangin para mag-overthink ka, para makaranas ka na o maka-experience ka ng anxiety, yung ganyan mag-overthink ka na mag-overthink. Yung utusan nila yung isip mo na gawin mo ganito ganyan, yung ganito ganyan, o mag-isip ka na ganito ganyan. Mga ganun ba? May mga ganyan silang ginagawa eh. So naka-recover ka na from that, no? Kumbaga hindi ka na nagiging biktima ngayon, no? You are being set free from being a victim, no, of evil doings of others. So ano pa? You have freedom now. Pati yung mind mo, hindi na din clouded. Ano ang surprise ng kalangitan sa'yo na darating? King of Cups in reverse. Person ba to na darating na? King of Cups in reverse yung kanyang energy. Yes, it's a person na cold siya. No? Energy niya pa lang yun nagja-juggling. Unable to decide. Ganyan yung energy niya. Yes, ano siya eh. Clarification lang yan. Hindi siya emotional. Cold. Para bang unemotional pa nga eh. Kasi in reverse man to. Para bang hindi siya nagiging understanding din. Kasi King of Cups in reverse. Hindi lang sensitive yung emotion niya ngayon. Energy niya pa lang yan. Surprise. Bakit surprise siya sa'yo ng kalangitan? Yung tao na yan. Kasi hindi na siya defensive. Wala nang humaharang pati sa inyo. Wala nang humaharang pati sa inyo. Ibig sabihin, mapapangasawa mo na siya. Kasi ibig sabihin, mapapangasawa mo na siya. Wala nang humaharang sa inyo. O kung siya naging defensive, hindi na siya defensive. Wala nang balakid. Mapapangasawa mo na daw siya. Ang ganda. Kilala ka ba ni King of Cups? Upright ba to? Nabangga dito eh. Ay. Wala nga. Upright ba tong the Hierophant na yan? Oh, yeah. Yes. Kilala ka niya. The Hierophant na yan. Kaya, surprise yan sa'yo kasi for sure, magiging masaya ka. Magre-rejoice ka. Pag napangasawa mo na yan. Magiging happy ka. Maging tunay na masaya ka. Lalo kung minahal mo yan. Lalo kung nagkaroon ng relationship sa inyo at gusto mo pa rin talagang magkatuluyan kayo ni King of Cups in reverse na yan. Anong feeling sa'yo ni King of Cups in reverse kasi kilala ka niya? Ibig sabihin may feelings yan. Malalaman natin kung may feelings ba, no? O wala. Meron siyang feeling sa'yo. Six of Pentacles. Willing and gusto niya na mag-invest sa'yo.
Hindi na siya madamot na mag-invest ng anything. Time, effort, energy, love, affection, or even money, or mag-share ng wealth niya sa'yo, mag-share ng life niya with you, no? Yung kasama ka niya sa buhay, yung ganyan. Mag-share ng time niya with you, no? You will spend time together, yung magkaroon ng equal give and takes inyong dalawa pati. Na with the number 6, parang, alam niyo yung nararamdaman niyo yung there's harmony, no, between the two of you, na wala nang conflict, wala nang parang blockage, parang harmonious yung parang yun ang nararamdaman niya, na harmonious yung magiging relationship ninyo pati, na parang wala nang kumukontra, walang unharmony, yung gano'n, yung conflict between the two of you, o walang problema kung, or hindi sagabal, hindi mabigat sa loob niya pati, no, hindi mabigat sa loob niya na mag-invest sa'yo, na mag-share sa'yo, na na magbigay sa'yo, ganun, kung ano ibigay sa'yo. O pwedeng yung mag-reach out sa'yo, hindi na mabigat sa loob niya, hindi na mahirap para sa kanya yun, kundi willing siya, no? Andun yung willingness niya na parang kusa siya, alam mo yung kusa siyang mag-invest sa'yo kasi gusto niya mag-invest sa'yo, ganon. O magbigay sa'yo ng atensyon, pagmamahal, affection, kung ano man to, ano ba yung ibibigay niya sa'yo? O, na gusto niya ibigay sa'yo, na willing niyang ibigay sa'yo, atensyon. Yes, atensyon. Kunwari, reach out ka niya, no? Yung mag-reach out sa'yo, kontakin ka niya. Yan. At, bigyan ng importansya na. Ganon. Ano pa? Ang iniisip ngayon ni King of Cups in reverse na yan sa'yo. Ang mag-take siya ng action sa'yo. Ano? Kasi kilala ka na niyan. So, pwedeng past person mo to, kakilala mo na, basta kilala ka na niyan. O current person, on and off kayo, pwede din. Basta kilala ka na niya, kaya ngayon, no, passionate siya, driven, alam niyo, naging aggressive na mag-take ng action sa'yo, na ipursu ka, na action na, gumalaw na siya, kumilos na siya, puntahan ka, o ang mag-invest na sa'yo, o may ibibigay na siya sa'yo, yung magbibigay na siya sa'yo ng atensyon, gano'n ba? Yung gano'n. Ano ang message na angels for you? 8 of Pentacles. What's with the 8 of Pentacles? Mag-effort daw yung person mo sa'yo. Yung person niya ba? Mag-effort ng tuloy-tuloy. Alam, pagod kasi ako guys eh. Galing ako sa bahay. Upright ba to? Upright ba? Yung person mo daw ang mag-effort sa'yo ng tuloy-tuloy na. Pag nag-take na siya ng action, pag nag-invest na siya sa'yo, pag nagbigay na siya sa'yo ng attention, tuloy-tuloy na yan. Mag-e-effort na yan siya sa'yo continuously hanggang sa makasal kayo with Hierophant. Ayan. Ano pa? Gusto sabihin sa'yo ng person mo na to na si King of Cups in reverse. Anong gusto niya sabihin sa'yo? Naka-recover na siya from being hurt. Yung nasaktan siya. Or kung nagkaroon ng ending sa inyong dalawa, o kung may nangyaring
may nangyari sa buhay niya na nasaktan siya, na parang tinrader siya o nasaktan talaga siya, no, na deeply hurt ba, mga ganun. Nakarecover na siya at nakapagpatawad na siya. At ready na siya ngayon for a new beginning. And dahil sa nakarecover na siya, handa na siyang magbigay ng atensyon sa'yo ngayon. Saan ba siya nasaktan sa'yo? O kanino? Hindi. Hindi sa'yo nasaktan yan. Nasaktan siya sa ibang person. O sa ibang person. Nasaktan yan sa ibang person, hindi sa'yo. Nasaktan siya doon. Siguro may nanloko sa kanya, na nakarelasyon niya, ganun. Pero nakarecover na siya. Ayan, hindi ikaw ang nanakit dyan, kundi ibang tao. Mahirap ngayon makahanap ng matino na maging partner. Kadalasan marami kasi ang foolish. Kung maobserbahan nyo lang, yun ang obserbahan ko. Kagaya ng mga, alam nyo, parang hindi sila aware na masama. Kahit sa sarili nila yung mga ginagawa nila. Like yung mga drugs, yung mga pumunta sa mga, alam nyo, yung puro enjoyment na kasosyalan. Actually, yung mga inom-inom na sobra-sobra, mga ganun ba? Yung toxic yung kanilang pamumuhay, guys. May mga ganun kasing tao eh. Para sa kanila, sanay na sila. Lalo sa mga Amerika. Sanay na yan sila sa mga ganun na gabi-gabi may pinupuntahan silang alam mo yung mga toxic na gawain. Tapos, basta they live a toxic life. No? That's why pati yung relationship nila ay toxic din. Paiba-iba din. Mga ganun, naging toxic na. Ganun. They enjoy that. Yung, minsan nga yung kung sino-sino lang. Ganun. Kasi dahil siguro mga immature pa yan. Kaya ganun. Kaya mahirap talagang makahanap ng matino na makarelasyon. Alam mo yung seryoso at responsible. No? Pag once na pumasok sa relationship. Yan. Ano pa? Pero itong person mo, for sure, responsible na yan siya. At hindi na immature. Ano ang gusto pang sabihin sa'yo ng person mo na yan, ang si King of Cups in reverse. Three of Wands in reverse. Hindi ka na daw mag-aantay. Mawala na din yung pag-aantay between the two of you na wala na din yung pag-aantay na yung magkaroon ng stability sa inyo. Yung mapa sa kanya ka. Yung makapiling nyo na isa't isa. Yung makasama ka na niya. Yung mahawakan ka na niya. No? Yung maging secured na kayo. Yung you will feel secure sa feeling niya or feeling secure siya with you. Yung mag-invest siya sa'yo. Yung magseryoso na siya sa'yo. Yung more clarification, di na daw mag-aantay na na mag-offer siya ng cup of love. Hindi na mag-aantay na mag-offer siya ng cup of love kasi nga paparating na siya, mag-offer na siya ng cup of love. Ayan. This is a collective reading, guys, ha. So, kung sino lamang ang makaresonate, makarelate, yan. Once na kinonta kayo ng person nyo, sa inyong reading yan. For sure. Bakit pukontakin ka na ba agad nitong person mo na to? Kasi willing talaga na mag-invest. Oo. Oo daw. Kasi passionate siya, excited pa nga, positive. And parang umaapoy na talagang, alam mo yung parang napaka-fierce, willing, no? Napaka-driven,
full of desire na kontakin ka na, yung gano'n, yung ano talaga, porsigido talaga na parang nag-umapoy pa, no? Nagmamadali na parang excited pa. So, positive na kontakin ka, yung gano'n. Oh my gosh. So, ano pa? Ang gustong sabihin sa'yo, ni King of Cups in reverse na person mo na, ano pang gusto niya sabihin sa'yo? Gusto niya magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa kasi death in reverse yan eh. Ano pa ang gustong sabihin ni King of Cups in reverse na yan sa'yo? Paparating na daw siya, the chariot to. Courageous, buo na yung loob niya. Determinado siya. Paparating na siya. Malakas yung loob niya. Color blue, color blue. Pure yung intention niya, may puti Ayun ang intention niya. Mag-offer ng a cup of love at pag nag-reach out na ngayon sa'yo, tuloy-tuloy na nga daw yan sabi ng angels Yun nga lang ito ay collective reading guys Ano pa? So kung sino lamang makaresonate So ano pa ang gustong sabihin sa'yo ni King of Cups in reverse? Hindi ka na niya i-ghosting pa. Hindi mo na maramdaman yung nag-ghosting ka kasi kakausapin ka na niya. Magre-reach out na siya kasi naklaruhan na siya. Judgment. Kasi gusto na niyang bumuo ng pamilya with you. Parang katulad nito. Klaro na yung judgment niya. Alam niya na kung anong gusto niya. Ang bumuo kayo ng pamilya. Ang magsama na kayo, magkaroon kayo ng mga anak. Yan. Ano pa ang iniisip ngayon ng person mo na yan makipag-reunite talaga sa'yo. So that you will be happy together. Ang kumilos na. Ang wag nang magpa-pigil pa. Ang wag nang magpatali pa. Ang wag maging biktima ng scheme and deceit ng iba. Ano yung scheme and deceit ng iba? Ginagawan siya ng scheme and deceit ng iba. Mga guarded na tao yung gumagawa ng scheme and deceit na ibang tao dyan. Mga defensive, guarded. Mga taong ganon. Or with the 7 of Swords, pwede din na na hindi niya natatakasan, iiwasan na mag-take na action sa'yo, na i-pursue ka. Hindi na siya yung, yung gagawa ng tricks para iwasan na i-message ka, kontakin ka. So, hindi na siya ganun. No? Talagang kikilos na siya. Hindi na siya yung parang papetiks-petiks na walang gagawin na ayaw kontakin ka, pagpaliban niya muna, mag-isip siya ng ibang bagay na mawala sa isip niya yung iniisip niya na kontakin ka. Di ba may ganyan na tao? Minsan pag connection kayo na hindi okay ay parang maisip mo na wag mo na lang kontakin, mag-isip ka ng ibang pagkakabisihan para hindi mo makontak yung person mo. So ganun yung mga tricks minsan ng iba para hindi nila kontakin yung person nila. Pero ngayon hindi na daw siya ganun. Hindi na daw naiiwasan, hindi niya natatakasan, hindi niya na alam niyo yun, yung gawan pa ng tricks para hindi makapag-take na action sa'yo, para hindi makapag-communicate sa'yo, para hindi makapag-invest sa'yo. Ngayon ay magti-take na siya ng action. Gagalaw na siya, kikilos na siya. Hindi na siya tenga pa. Ayaw na mas stagnant pa. Ayaw na yung wala siyang gagawin sa connection ninyo. Instead, mag-offer na siya ng cup of love. Mag-invest. Magbibigay na siya ng atensyon sa'yo. Bibigyan ka na niya ng atensyon. Yan, atensyon. At pagmamahal din ba? Bibigyan ka na niya ng pagmamahal at atensyon. Pagmamahal. Tingnan natin pagmamahal. Hindi. Hindi pagmamahal, kundi atensyon. Affection. Magbibigay din siya sa'yo ng affection. Tingnan natin.
Hindi. Hindi. Mukhang cold tong taong to. Pero bibigyan na siya sa'yo ng atensyon. Ayan. Dahil gusto niyang bumuo ng family with you. Gusto niyang magkaanak kayo. Gusto niyang magsama na kayo sa isang bahay. Maganda yan guys kung yung tao na yan ay maging responsible, mabait pa, at maunawain, understanding ba, ganun. Na wala kang problema. Hindi nananakit, yung ganyan, yung maayos yung pagsasama ninyo, yung harmonious. So, sana ganun ang inyong pagsasama, no? Para masaya lang at peaceful yung buhay ninyo. So, ano pa? Naisabihin sa'yo ng person mo na yan. Naisiparating sa'yo ng person mo na yan na si King of Cups in reverse. Tingnan natin. Baka may gusto ko siyang sabihin. Ayun na, nakapag-decide na siya. Hindi na siya nagja-juggling. Hindi na siya yung nahirapan magdesisyon. Hindi na siya yung parang natingga, no, na ayaw na i-message ka o kontakin ka. No? Ayan. Alam niyo yung parang gusto kanyang kontakin. Pag naisipan kanyang kontakin ay parang may humihila, no? Ganon. Na parang timbangan na instead na kontakin ka na niya, ay parang may humihila sa kabila, parang may pumipigil, parang may hanggang sa naging balance. Hanggang sa hindi na lang siya nagtitake na action. Instead na mag-take na action, hindi na lang siya nakapag-take na action sa'yo. Hindi ka na lang niya mini-message. So, hindi na siya ganon, no? Klaro na sa kanya na kontakin ka niya. Ayun o, nagtagumpay siya over this, yung nagja-juggling siya. Merong na-influensya dyan sa isip niya kung bakit siya nag-juggling. Meron yan. Merong ginagawa na deceit and scheme ang kaaway niyan. O pwedeng, ano bang may gawa niyan kung bakit nag-juggling siya? Tao ba? Meron yan. Meron yan mga influences. Hindi tao. Diablo bang may gawa niyan? O Diablo ang napag-juggling sa kanya. Yung mga tinatanggal ni na ng mga faith healer katulad ni Catherine Crick at yung mga demons lang yun guys, mga kaluluwa lang yun. Iba yung Diablo. Fallen angels na yung mga Diablo. At mga utusan lang ng mga fallen angels yung mga demons na yan, mga kaluluwa ng mga Nephilim na lang yan eh. At yung mga spirits na yan, iba yung Diablo, iba yung mga devil na malalakas na yan sila, mga entities na yung mga devil na yan. Alam niyo naman, di ba? Kaya, iba yun. Pag devil, iba na yan siya. Kailangan may lalaban na dyan sa kanilang mga anghel na malalakas din. Magpadala ang God niyan. Lalo kung mga may mission, no? Nagpapadala ang God niyan ng magpuprotekta sa may mga mission. Sa mga devil kasi yan, atake ng mga devil talaga. Pajaglingin nila, I don't know kung may mission tong person mo na to. Pajaglingin nila para hindi makapag-take na action yung tao na yan. Ganon. Madami yan silang ginagawa na tricks para matingga isang tao. Ganon. Ganon talaga yun. Iba yung demon sa devil guys ha. Kaluluwa na lang yung mga demons ng Nephilim. Yung devil ay mga yan, ang mga fallen angel talaga na mga, yung sa impyerno. Yung mga devil na yan. So, ayan guys. Ito na lamang for collective reading.